Ngayon naman ay magre-remove tayo ng shark teeth dahil nga lumalabas sa print natin na meron tayong mga smudge o yung medyo kalat na pag-print. Meron siyang linya. Kaya pag pinrint mo yan or inano mo na sa PVC, kitang-kita. So, dahil glossy yung output So, dito naman tayo re-remove natin yung shark teeth. So, i-check muna yung sa lagayan ng ink kung ito ba ay closed. Kasi hindi pwedeng matapan ng ink. Next, you remove the yung screw sa ibabaw, sa gilid. Meron po kayo makikita dyan na pwedeng i-remove. Yan. Remove the caps. Then, dahan-dahan po na hindi matatapon yung ink ng ating printer. Madali lang siyang baklasin. Kailangan lang ng konting ingat. Ibalik natin yung takip para hindi matapon. Then, etong ibabaw na part, dahil na-remove ko na yung screw, meron dito isa sa ilalim. So, tanggalin natin ng dahan-dahan na matatanggal naman siya. Lalo na kung first time niyo siyang babaklasin, medyo mahirap. Pero kung, nakukuha naman siya sa dahan-dahan. Yan. So, makikita niyo dyan, medyo hirap akong tanggalin kasi nag-iingat na ako. So, yan, i-check ulit natin kung naka-position lahat. Kasi medyo kailangan maging maingat. Tandaan kung ano ang binabaklas. Kasi yun din dapat ang ibabalik. Papakita ko naman sa inyo kung alin lang yung dapat na tatanggalin. Kasi hindi pwedeng lahat naman ay tatanggalin. Una yung gitna. Yung dalawang magkabila. Katabi. Yan. You remove it po. Kasi yan yung, iiwan natin yung magkabilang pinakadulo ng kaliwa at kanan. Yan. Tinanggal ko yung gitna na roller. Kasi yan yung nagkukos bakit may linya. Especially kapag medyo mas makapal ang papel. Yan. Ginamitan ko siya na, pwede kayong gumamit ng iba. Pero mas ginagamit ko nipper or nail cutter kasi para walang maiiwan na matutulis. Yan. Then, ginamitan ko siya ng pangtanggal ng Yan. Pwede yung nail pangkaskas para walang maiiwan. Kasi kapag hinagod niya yan, meron pa rin linya kapag hindi tinanggal na mabuti. Kailangan makinis siya kapantay ng dadaanan ng papel. Yan. So, iniwan ko yung magkabilang gilid. Ayan. Then, nilinisan ko muna ng kaunti kasi nga para din, total binaklas ko na lang din naman. Pwedeng silipin na yung loob. Yan, punas-punas ng konti. Kasi may mga naiiwan na ink. Bago lang tong converted na ito. Kasi kailangan ko for other projects. Yan, binalik ko na yung screw na dalawa. Make sure po na nakaayos yung mga inks, yung daluyan ng inks, yung tubes. Yan. Pwedeng punasan kung mayroong mga makitang alikabok para pag-close, medyo malinis naman. Mga ka-printing yan, meron ng ink ang aking daliri. Hindi talaga maiiwasan. Babalik na natin yung pinaka-cover. Tingnan po, pagbalik ng cover, yung tube sa gilid, kung tama yung papasok. Kasi baka maipit po or Yan. So, ibabalik natin.
babalik natin yung pinaka-cover din ng ink. So, pinunasan ko din to kasi nung nagsalin ako ng pigment ink, meron siyang naiwan ng mga smudge. Ni-remove ko ulit yung caps. Then, binalik ko din siya after ko ibalik yung pinaka-cover ng lagayan ng ink. For safety din, make sure po na walang pwedeng makasagi or kasi pag natumba to, sigurado kakalat lalo yung ink. So, ayan, punasan natin. Ibalik, may screw uli. So, ibinalik ko lang siya. Kung ano yung tinanggal ko, yun din yung ibinalik ko. Ayan. Ayan, pwede na uli gamitin at pwede na mag-print ng walang